ang bahay na binili ko. Gusto ng biyenan kong nakapangalan sa kanya, masayang pumayag ako, tapos lumipat ako sa amin. Pagdating ng simula ng buwan, tinawagan niya ako para humingi ng pera. Naghabol na pala ang bangko sa pintuan niya. Katapusan ng Oktubre sa Maynila, at ang hangin ay parang may bitbit na pangako ng ulan. Hapon iyon, malamig-lamig, at ang mga kalye ay makintab na parang salamin basa sa ulang ambon, kumikinang sa liwanag ng mga sasakyan. Hindi gaanong malamig para tumigas ang buto, pero sapat na para mangurong ang mga tao sa loob ng kanilang mga damit, at sapat din para gawing matinding tama ang mga salitang pakabiro lang naman sana. Ako si Christine Santos, 33 taong gulang, at nag-aalaga ako ng isang tinatawag na middle management position sa isang pharmaceutical company dito sa Maynila. Sanay na ako sa trabaho na walang katapusan, at sa lahat ng bagay, gusto ko ng malinaw na usapan lalo na pagdating sa pera. Hindi ako kuripot, takot lang talaga ako sa malabo. Sabi ng mga matatanda, ang pera ay karugtong ng damdamin, at kapag masakit ang damdamin, mahirap maging tahimik. Si Ramon, asawa ko, 1 taon ang tanda sa akin. Office worker siya, tahimik at mabait. Siya ay nagmamahal sa akin sa paraang walang ingay kapag nagagalit ako. Siya ang nagpapatahimik kapag may tensyon. Siya ang ngumingiti para maalis ang sama ng loob. Pinakasalan ko siya dahil sa katahimikang ibinibigay niya sa akin. Akala ko sapat na ang magmahalan para maging maayos ang lahat. Pero nalaman ko na ang pag-aasawa ay hindi lang pag-aasawa sa isang tao, kasama rin ang pag-aasawa sa mga gawi at kultura ng kanyang pamilya. Ang nanay ng asawa ko ay si Nanay Coring, malapit ng mag-60 taong gulang. Naninirahan siya sa isang takot na mahirap ilarawan, takot na maiwan, takot na masabing umaasa siya sa iba. Madalas niyang banggitin ang salitang may respeto, parang isang susi na ginagamit niya para ilak ang lahat ng bagay sa bahay. Ang bahay ng asawa ko ay nasa isang barangay sa gilid ng lungsod, hindi malaki pero malinis at maayos, na parang may nakatatak na tuntunin sa bawat sulok. Nakaayos ang mga tsinelas sa labas ng pintuan, nakatiklop ng tuwid ang mga basahan sa kusina, nakapatong ng magkakasabay ang mga plato, parang may amag sa loob ng bahay na kahit sino ay dapat hubugin ang sarili para akma. Si Melanie, kapatid na babae ng asawa ko, 27 taong gulang, nagtatrabaho sa isang salon bilang nail technician. Matalino siyang magsalita, parang laging may lihim na agenda sa likod ng bawat salita. Mahilig sa mga bagong damit, mahilig mag-post sa Facebook at Instagram, at mahilig sa pakiramdam na siya ay higit sa iba. Noong araw na lumipat kami, 2 lang ang kahon na dala ko, isa para sa mga damit, isa pa para sa mga mahahalagang dokumento. Sanay ako magtago ng mga papel nang magkahiwalay at maayos. Nang makita ito ni Ramon, tinukso niya ako. Talaga kang empleyado kahit saan, may file agad. Tumawa na lang ako para hindi siya malungkot. Ngayon ko nasisiguro, hindi ko akalaing darating ang araw na iyon na kakailanganing kumapit sa mga papel na iyon para hindi mawala ang aking tiwala. Sinalubong kami ni Nanay Coring ng isang tunay na handaan, pinangat na isda na mabango ang bawat subo, nilaga na gulay, at sinigang na maasim sarap. Pinigaan niya ako ng isda, at mahinahon ang boses niya. Nandito ka na sa amin, ituring nakitang ng pamilya. Mabuhay ka ng may dangal. Opo, nanay, sagot ko nang nakangiti. Sa isip ko, nag-uusap-usap ako sa sarili, sundin ang ugali ng bahay na pinasukan. May kasabihan, sa Roma, gawin ang gawi ng Romano. Naniniwala akong maaari akong mag-adjust. Si Melanie naman ay nakaupo sa tapat ko, kumakain habang nag-i-scroll sa telepono, paminsan-minsang nagtatanaw sa akin, parang tinitingnan ang isang bagong gamit na dinala sa bahay. Nagtanong siya, "Ate, busy ka ba sa trabaho mo? Kahit busy ka pala, kaya mo pa rin manirahan dito." Wow ha, parang papuri ang pakinggan, pero yung wow ha na idinagdag niya, naramdaman ko ang kalamig sa likod ng aking leeg. Sumagot naman ako ng maayos,
Naaayos ko ang oras ko ng maayos. Basta masaya ang pamilya, okay lang. Huminga si Ramon nang parang naligtas siya. Pagkatapos ay inilagay ni Nanay Coring ang kutsara niya, tiningnan ako ng maigi at nagsalita. Ang babae, kapag may asawa na, kailangan niyang alagaan ang bahay. Huwag pabayaan na sabihin ng tao na ang manugang dito ay alam lang ang trabaho sa labas. Bago pa ako makapaghinga, natawa si Melanie ng marahan. Ate, kung magaling ka pala, bakit hindi ka na lang bumili ng sariling bahay para comfortable? Mahirap ang nakatira ng magkakasama, totoo. Namigat ang hangin sa silid parang kutsilyo na nakangiti. Dali-daling pinigahan ako ni Ramon ng isda at bulong niya. Naintindihan mo naman si Melanie, ganyan lang siya magsalita. Tapos lumingon siya sa magkapatid niya at ngumiti. Masaya ang bahay natin dito, mas mainit kung magkakasama. Tumingin ako sa aking mangkok, malalim ang pinakulo ng isda, mabango, pero maraming tinik. Naintindihan ko na ang mainit minsan ay dahilan para pigilin ka sa isang amag. Sabi nila, isang pagtitiis, siyam na kaligayahan. Pero kung nagtitiis ka ng walang katapusan, may kaligayahan ka pa rin para sa sarili mo. Natapos ang hapunan sa isang mainit na tasa ng kape. Ipinaalala ni Nanay Coring ang oras ng pagtulog, na gumising ng maaga at nalimitahan ang pagbabalik ng huli. Pumayag ako sa lahat, nag-iingat sa asal ko. Nakangiti si Ramon na parang okay ang lahat. Pero nang pumasok ako sa kwarto at nakita ang taglay na ng aparador na inilaan para sa akin, naramdaman ko ang pagdikdik sa lalamunan. Lugar pero hindi siguradong sarili. Gabi iyon, umuulan, nagtatambol sa bubong ng yero. Lumingon si Ramon at niyakap niya ako. Nandito ka na. Kaya lang nating harapin ito, no? Hindi agad sumagot. Tumingin lang ako sa kisame at sa unang pagkakataon, naunawaan ko ang kahulugan ng kahinaan, manipis tulad ng tubig ulan, sa daan, tila tahimik, pero madaling madulas kapag hindi mo nakita. Unang umaga sa bahay ng asawa ko, nagising ako nang madilim pa ang langit. Hindi dahil sanay akong bumangon ng maaga, kundi dahil sa tunog ng upuan na hinihila sa kusina. Ang bahay na ito ay may sariling ritmo-ritmo ni Nanay Coring. Lumabas ako at nakita siya na nakaguhit na ng buhok, malinis ang damit, at bilis-bilis ang mga kamay sa paghuhugas ng gulay. Hindi siya lumingon. Nagsalita lamang siya parang paalala. Ang bagong manugang ay dapat magsumikap. Matatanda ka na rin, mauunawaan mo. Opo, sabi ko, at nagtulong na. Bihasa akong magluto. Pero kapag nakatayo si Nanay Coring sa tabi ko, parang may nakabitin na bolyetong sukatan sa bawat galaw ko. Masyadong malakas ang paghuhugas ko ng gulay, nagsalita siya. Malanta ang gulay, mawawala ang lasa. Makapal ang hiwa ko ng sibuyas, sabi niya, maninipis para maging mabango. Agahan ko ang pagpapainit ng kalan, nagkunot noo siya. Ang pagkain sa bahay, may oras. Hindi basta gusto lang. Hindi mali ang mga iyon, pero ang paraan ng pagsasalita para kang baguhan na nagsasanay. Nilunok ko ang lahat. Sinabi ko sa sarili, matanda na ang nanay, sanay sa lumang gawi. Hindi ko maaaring agad-agad na sumalag. Nang magsilid-aralan ang almusal, bumaba si Melanie na may maskara pa sa mukha na hindi pa ganap na nahugasan, nagsiselfie sa salamin habang nagsasalita. Ate Christine, busy ka ba talaga sa trabaho? Kahit busy ka, kaya mo pang bumangon ng maaga, respeto. Ngumiti siya pero ang mata niya ay lumakad-lakad mula ulo ko hanggang dedo ko. Naunawaan ko ang klase ng paggalang na iyon. Respeto para lang may maiputok sa akin mamaya. Kumain ako habang tinitingnan ang schedule ko. May pulong ako ngayon sa mga kasosyo ng hospital, siguradong hindi maaga ang uwi. Bumubulong ako kay Ramon. Mahal, malamang malilate ako ngayong gabi. Sabihin mo na lang kay nanay. Agad na tumango si Ramon. Oo, sasabihin ko. Pero sa bahay na ito, ang salita ni Ramon ay parang tubig sa dahon ng gabi, dumudulas agad. Bandang 7:30 ng gabi, nabitin pa rin ako sa trapiko sa EDSA. Nagring ang telepono ko, si Nanay Coring. Sinagot ko. Opo nanay,
Ang boses niya sa kabilang dulo ay panatag pero malamig. Nasaan ka? Nagsabi ako ng totoo. Nandoon pa po ako, natitiis sa trapiko. Sinabi ko na kay Ramon. Tumahimik siya saglit at sumagot. Sa bahay na ito, sama-sama kumain. Kapag huli ang manugang, malamig na ang pagkain at maasim pa ang relasyon, para bang reklamo ang pakinggan, pero may amoy ng sisi. Pinagtiyagaan kong maging malambot. Pasensya na po, nanay. Aayusin ko bukas. Binitin niya ang linya, walang babang sagot, walang sige man lang. Naging madilim ang screen ng telepono ko at naging madilim rin ang loob ko. Nang dumating na ako, inayos na ang mesa. May isang mangkok na sabaw na naiwang bukod malamig na, may mantika na lumutang sa ibabaw. Umupo si Ramon at tumingin sa akin ng may pagmamahal na may halo ng hiya. Si Nanay Coring naman ay mahinahon na nagsalita. Ang babae kapag may asawa, ang pagkain ay ugali. Hindi naghihintay ang pagkain sa sinuman, kapag naghintay, nasisirang lahat. Kinagat ni Melanie ang isang piraso ng atsara at nagsalita ng parang walang intensyon. Sa trabaho mo, ikaw siguro ang boss, nag-aabang silang lahat sa iyo. Dito naman ibang usapan. Pagkatapos ay umiling-iling siya. Malamig ang boses. Sabi ko lang naman, huwag kang magtanim, ate. Yung huwag kang magtanim eksaktong pantakip sa isang manipis na karayom. Ngumiti ako ng pilit at tumingin sa aking mangkok. Naalala ko ang kasabihan. Ang salita ay parang ginto, pero ang salita rin ay karayom na nakatago sa tela. Kinain ko ang ilang kutsara, tapos ay bigla na lang nagbago ang paksa ni Nanay Coring, napunta sa pera, parang nagtuturo sa anak pero tinutukoy ako. Sinabi niya kay Ramon, ang lalaki, kapag kumikita, dapat marunong mag-ipon. Huwag hayaang mag-aksaya ang asawa. Halos nasamid ako. Nag-alaw na si Ramon. Hindi naman mag-aaksaya si Christine. Nanay. Tumingin sa akin si Nanay Coring. Sa pangkalahatan ko sinasabi, sa bahay na ito, ang pera ng lahat ay pera ng lahat. Huwag hiwa-hiwalayin ang sa akin at sa iyo, magdudulot ng gulo. Ibinaba ko ang kutsara at tumingin sa kanya ng may tiwala. Naiintindihan ko po, nanay. Pero sa tingin ko, mas mainam ang malinaw para walang maling pag-unawa. Nang hina ang ngiti ni Nanay Coring, maganda ang sinabi mo, pero hindi sa papel nabubuhay ang bahay na ito. Agad na pumasok si Melanie. Ate, laki ng suweldo mo sa pharmaceutical, tapos maingat pa? Sabi nila, mayaman pero kuripot. Nagtawa siya pagkatapos parang biro lang naman para sa kanya. Noong sandaling iyon, naramdaman ko ang init sa aking mga tainga. Hindi galit kundi nasaktan ang dignidad ko. Nagtatrabaho ako gamit ang aking kakayahan, gabi-gabit umaga-umaga, pressure sa KPI, hindi pa humingi ng tulong sa sinuman. At ngayon, sa hapunan ng bahay ng asawa ko, inilakipan ako ng etiketa na mayaman pero kuripot dahil gusto ko ng maliwanag na usapan. Tumingin sa akin si Ramon, nakikiusap ang mga mata na huwag sana akong mag-react. Naintindihan ko na ayaw niyang malungkot ang nanay niya o magalit si Melanie, kaya ang pinili niya ay ang pinakaligtas na landas, sana'y nilunok ko na lang. Pagkatapos kumain, tumayo ako para mag-ayos ng mga plato. Hindi sinagot ni Nanay Coring, pero nagsalita siya nang lumayo na. Ang manugang na bagong dating ay dapat mapansin, ang maayos na bahay ay kapalaran. Opo, sagot ko, patuloy ang mga kamay ko, pero sa isipan ko, nagtatanong, kapalaran ba ang malinis na bahay o kapalaran ang paggalang sa isa't isa? Gabi iyon, hinila ako ni Ramon sa kwarto at bumubulong, huwag kang magtampo, Chrissy. Ganyan na talaga silang magsalita. Hayaan mo na para walang gulo. Tumingin ako sa kanya ng matagal. Sa unang pagkakataon, hindi ako sumagalit at hindi rin ako tumango. Nagtanong lang ako ng dahan-dahan, Ramon, ang kapayapaan na iyon para kanino? Nagbukas siya ng bibig at saka nagpigil. Nakita ko ang katahimikan na iyon tulad ng isang kurtina. Naunawaan ko. Kung patuloy akong nanahimik, tatakpan ng kurtinang iyon ang buong buhay ko sa loob ng bahay na ito. Ilang araw ang lumipas,
Namuhay akong parang lumalakad sa bagong bansag na sahig. Malakas na lakad baka madulas. Mahinang lakad sasamahin na hindi ka marunong makisama. Pumunta sa trabaho, umuwing maayos ang oras, pero sa tuwing tinatapak ko ang pintuan ng bahay, may nagigitil sa loob ko. Isang umagang weekend, nagplanong pumunta ng palengke ng maaga para bumili ng sariwang pagkain. Kung magpapakita ako ng kagustuhan, makikita nila, sabi ko sa sarili. Nagsimula na akong magbihis nang nakatayo na si Nanay Coring sa may pintuan, may dalang basket, sa palengke, sabay na tayo. Kailangan mong malaman kung paano mamili, madaling loloko sa iyo ng mga nagbebenta, sumunod ako. Ang palengke tuwing umaga ay masikip at maliwanag, amoy ng sariwang isda at halong amoy ng mga gulay. Nagkilala si Nanay Coring sa mga nagtitinda. Nagkukwento siya, nagtatawa, parang sa tingin ng lahat ay mabait siya. Pero habang nakikinig ako, naging tuyo ang aking lalamunan. Pumipili siya ng karne habang nag-uusap sa isang babae. Ang manugang ko, busy sa trabaho buong araw sa opisina, minsan hindi na nakaabot sa pagkain sa bahay. Tiklop ang mata ng babae. Ganun, pero may asawa na siya, may bahay na. Bumuntong hininga si Nanay Coring nang marahan, parang ayaw magsalita pero nagsasalita pa rin. Ganyan na ang kabataan ngayon. Nakatayo ako sa tabi niya, hawak ang supot ng gulay, narinig ko ang bawat salita. Hindi naman sinungaling si Nanay Coring, pero ang paraan ng pagbitaw ng mga salita ay ginawa akong isang taong kulang sa responsibilidad. Gusto kong magsalita, pero sa gitna ng palengke, ang pagsalita ay magiging pakikipagtalo sa biyenan. Ngumiti na lang ako ng pinaghandaan. Ang bibig ko ay mapait na parang lumunok ng suka. Sa tindahan ng prutas, mas malaya pa siya. Magaling siya kaya maingat siya. Gusto niya ng malinaw sa lahat. Matanda na ako, natatakot na ako na baka may hindi ko masabi ng buo. Yung hindi masabi ng buo doon nakakalason. Binibigyan niya ang iba ng pagkakataong mag-isip ng mas masama. Naramdaman ko ang lamig sa aking gulugod. Sabi nga, ang dila ay walang buto, paulit-ulit nagtataga. Hindi kailangan pang malakas ang taga. Ang tamang lugar ay sapat na para masakit. Nang umalas tanghalian, luto ako ng maayos na hapunan para hindi mawala ang aking dignidad, hindi para lumandi, kundi para itago ang aking sarili. Nilagyan ko ng sinigang na bangus, pinakbet na gulay, at kare-kare na paborito ng pamilya ng asawa. Kumain si Nanay Coring nang walang papuri o batikos, bumubulong lang, pwede na. Ang babae na nag-aalagala ng bahay, inaalalayan ito ng ugali, hindi lang ng ilang beses na pagluluto. Tumingin ako, naiintindihan ko po. At naunawaan ko rin ang isa pang bagay sa kanya, kailangan ko munang magpatoto bago ako mapagkilala. Gabi rin iyon, may mabilis na pulong sa opisina ang aking kumpanya na lumampas sa oras. Nagpadala na ako ng mensahe kay Ramon ng maaga bago pa man nagsimula ang pulong. Nang lumabas na ako sa kwarto ng pulong, 3 missed call mula sa hindi ko kilalang numero. Tinawagan ko, kapitbahay pala namin. Masaya ang boses niya pero may kakaibang tono. Ay, si Christine. Kanina tinanong ako ng biyenan mo, sinabi niya, saan ka raw na naroon? Lagi kang wala sa bahay, paano na kung may mangyari? Nakatayo akong napatigil sa hallway ng opisina, mahigpit ang hawak sa telepono, kaya hindi lang sa palengke pati sa kapitbahay, inilalarawan na rin niya ako sa paraan na gusto niya. Hindi ako takot na pag-usapan ng tao, pero takot ako kapag pag-usapan nila ayon sa gusto ng ibang tao. Nang umuwi, hindi pa ako nakapalit ng damit nang natawa na si Melanie sa sala. Sikat ka na pala, Ate Christine, alam ng buong kapitbahayan kung gaano ka kasipag sa trabaho. Talaga kang social media influencer. Tawang-tawa siya sa sarili niyang joke. Tumingin ko sa kanya nang tuwirang hindi na akong natawa ngayon. Masaya ka ba sa sinabi mo? Umiling si Melanie. Totoo naman sinabi ko. Huwag kang magdrama, ate. Akala mo TikTok ka na. Yung magdrama na paigting ito sa aking lalamunan. Gusto kong sumagot ng matindi, pero pinigilan ko ang sarili. Isang salitang napigil. 9 na salitang nailigtas. Nagtiis na ako ng sapat para malaman na ang pagtitiis ay hindi laging nagdudulot ng kaligayahan. Maraming beses, ang pagtitiis ay ang pagtutulak sa sarili para ang iba ay makatayo sa ibabaw mo.
Lumabas si Ramon mula sa kwarto, tumingin sa akin tapos sa kapatid niya nalilito. Melanie, tama na. Lumingon si Melanie. Ikaw lagi, tama na, tama na. Nakakasawa ka na. Narinig ko iyon at naramdaman ang kabait. Naging mapula si Ramon habang bumbulong sa akin. Huwag kang magtampo, ganyan lang ang nanay, at si Melanie magsalita. Muli, tama na. Huwag kang magtampo. Naawa ako kay Ramon, pero naawa rin sa sarili ko. Pumasok ako sa kwarto. Kinuha ang aking maliit na notebook, hindi ito para sa account ng pera ngayong gabi. Isinulat ko ang isang salita. Hangganan. Ayaw kong gawing bakbakan ang pag-aasawa, pero hindi ko rin kayang mamuhay magpakailanman sa isang amag na ginawa ng iba. Hating gabi nang humiga si Ramon sa tabi ko. Nagsalita ako ng tahimik, walang puna, walang galit. Ramon, mahal kita, pero kung patuloy tayong narito, natatakot ako na magiging tao akong laging mali sa mata ng lahat kahit wala akong ginagawang masama. Gusto ko tayong mag-asawa ay magkaroon ng sariling espasyo para mapanatili ang ating relasyon. Matagal na tumahimik si Ramon. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim, parang may mabigat siyang natanggal sa dibdib. Pagod na rin ako. Narinig ko ang tatlong salitang iyon. Naging malambot ang aking mga mata, nakinig kasi sa wakas. Inamin na niya sa labas na lumas na ang mga bisikleta at motorsiklo sa kalsada. Sa loob ng bahay na ito, alam ko na ang katahimikan ay hindi na sapat na sagot. Pagkatapos ng gabing iyon na buntong hininga si Ramon, hindi ako nagmadaling samantalahin iyon tulad ng isang panalo. Naunawaan ko. Ang pagod ay hindi agad nagiging pagbabago. Kung wala itong malinaw na direksyon, bukas ay pipiliin pa rin niya ang pinakamadaling daan, ang tumahimik para mapayapa ang lahat. Kinaumagahan, nag-absent ako ng kalahating umaga, hindi para tumakas, kundi para umupo at pag-isipang mabuti ang sarili. Gumawa ako ng kape, binuksan ang laptop, kinuha ang breakdown ng sweldo at mga bayarin at inisa-isa ito parang plano ng proyekto sa trabaho. Para sa akin, ang pagmamahal ay pagmamahal, pero ang buhay pampamilya ay isang mahabang kalkulasyon. Umangkop sa kakayahan, hindi ito kabiguan. Ito ay pag-alam ng iyong limitasyon. Nang makauwi si Ramon mula sa trabaho, naghanda na ako ng 2 upuan sa maliliit na balkonahe. Dumaan ang hangin sa mga sampayang tuyong damit at may amoy ng araw. Nagsalita ako agad, walang pag-ikot. Ramon, lumipat na tayo. Nag-alinlangan siya, saglit. Hindi ko pinabayaan siyang umiwas. Hindi dahil sa galit sa nanay o kay Melanie. Sinasabi ko ito dahil gusto kong mapanatili tayo. Dito, laging may mali ako sa mata ng lahat kahit wala namang ginagawa at ikaw ay nasa gitna, nasisikip ka. Habang tumatagal, mas mahirap huminga. Tumingin si Ramon sa labas, mahina ang boses. Alam ko, pero saan tayo kukuha ng pera para lumipat? Hinintay ko ang tanong na iyon. Iniliko ko ang laptop papunta sa kanya. Narito ang plano ko. Nag-isip na ako. Hindi tayo bibili ng malaking bahay, makakaya lang natin. Mga malapit sa 500 hanggang 600,000 piso ang presyo. Magbabayad tayo ng halos 60,000 piso paunang bayad, ang natitirang halos 500,000 piso ay utangin natin sa bangko, maaring tuwing 10 taon bawasan. Ako ang magdadala ng malaking dahil mas malaki ang kita ko. Ikaw ay mag-aambag ayon sa kakayahan mo. Pero pinakamahalagang bagay, ang bahay ay nasa pangalan ng mag-asawa, malinaw. Tumingin si Ramon sa mga bilang, nagpalawak ang mga mata niya. Parang nakita niya ang isang bagay na parehong malayo at malapit. 500 hanggang 600,000. Nasakal siya sa lalamunan. Nagpatuloy ako, pantay ang boses. Hindi ko pinapalakasan ka. Kailangan ko lang na sabay kang tumayo sa akin. Isang pamilya tayo. Hindi ako ang magbabayad. At ikaw ay nakatayo sa labas. Matagal na katahimikan. Narinig ko ang tagihawat ng electric fan. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim. Gusto ko rin talagang magkaroon ng sariling bahay, mawawala na yung laging hayaan mo na. Pero baka malungkot ang nanay kapag nalaman. Tumingin ko sa kanya ng direkta. Malungkot dahil lumaki na ang anak niya at may sariling pamilya, o malungkot dahil mawawala ang kontrol niya?
Naramdaman ko na medyo matindi yung sinabi ko. Binabaan ko ng boses. Hindi ko gusto na lumabag ka sa pagiging anak niya. Gusto ko lang ng hangganan. Maaari pa ring alagaan natin si nanay, pero ang pag-aalaga ay hindi nangangahulugang hayaan siyang hawakan ang lahat. Tumango si Ramon, pero ang pagtango niya ay malambot pa rin, parang tinapay na hindi pa naihabol. Nagsalita siya. Sige, hahanapin ko ng paraan para sabihin kay nanay. At hinawakan niya ang aking kamay, parang nangako, tapos binitawan na rin parang natakot. Sinabi ko nang hindi humahadlang, kung magsasalita ka, sabihin ng maaga. Kung matagal bago sabihin, magtatakbo ang usapan sa sariling direksyon. Ganoon nga ang nangyari. Sa bahay na may maraming tainga, walang lihim na nakakaligtas sa isang pagkain. Gabi iyon, nagsasalit na ako ng damit sa kwarto nang narinig ko ang malakas na boses ni Melanie sa sala. Ay, Kuya Ramon, bili kayo ng bahay, sariling bahay pa. Grabe, si Ate Christine. Malayo ang tingin. Tumawa siya, nang pabulong. Ang tawang parang nang uulit at nang uuka sa dingding. Nataranta si Ramon. Melanie, nasaan ka nakaulinig ng ganyan? Nagkukunwaring walang alam si Melanie. Hala, iilan lang tayo sa bahay, akala mo nagkukulay abong silid ito? Narinig ko lang naman. At pagkatapos ay nagsalita siya ng medyo mas malakas sapat na para marinig ng isa sa kusina. Nanay, bibiling bahay pala sina Kuya at Ate Christine. Narinig ko ang tunog ng plato na ibinaba ng malakas. Lumabas si Nanay Coring, hindi mapula, hindi maputi ang mukha, pero naging madilim ang mga mata. Magandang bagay ang bumili ng bahay. Biyaya ang may pag-aari. Akala ko ay magtatalo siya agad. Hindi. Umupo siya ng dahan-dahan, paunti-unting nagbuhos ng tsaa at nagsalita na parang pinag-uusapan ang panahon. Pero ang bagong bahay dapat nakapangalan sa akin. Naramdaman kong lumamig ang katawan ko ng isang antas. Tumayo si Ramon. Nanay, bakit po? Bahay namin ng asawa ko iyon. Hindi sumigaw si Nanay Coring at doon nakakatakot. Nagsalita siya ng walang pagbabago ng tono, parang matagal na niyang pinag-isipan. Matanda na ako, walang asawa, walang sariling bahay, wala akong katayuan. Ayaw kong masabing nakatira lang ako sa manugang ko. Kung nakapangalan sa akin, malalaman ng mga kamag-anak na ako pa rin ang nagmamay-ari ng bahay at magiging mapanatag ang loob ko. Umupo si Melanie sa tabi niya at nagwagayway ng buhok. Tama naman, Kuya. Nanay ang nangalan para sigurado. Kung magkaroon ng problema kayo ni ate, saan na ang nanay? Tumingin ako kay Ramon at nakita ko ang anino ng hayaan mo na nalumilitaw sa kanyang mga mata. Lumingon siya sa akin, ang boses ay nagmamakaawa. Pangalan lang naman iyon. Mananatili tayong nakatira, magbabayad pa rin, hayaan nating matuwa si nanay. Nang marinig ko iyon, hindi ako nagalit tulad ng iniisip ng iba. Nakita ko lang ng malinaw-malinaw tulad ng tingnan ang karayom sa ilalim ng puting ilaw. Pangalan lang. Pero sa buhay na ito, may mga pangalan lang na nagdudulot ng 10 taon na pagbabayad ng utang para sa isang bagay na hindi mo pag-aari. Inilagay ko ang aking mga kamay sa hita ko at pinananatiling magalang ang boses. Nauunawaan ko po ang alalahanin ninyo, nanay. Hindi ko rin hahayaang lumagi kayo nang walang matitirhan. Pero ang pangalan ay hindi basta pangalan, ito ay karapatan, responsibilidad at legal na pagkakabit. Hindi ko maaaring magbayad ng 10 taon para sa isang bahay na wala akong karapatan. Ngumisi si Nanay Coring. Nagsasalita ka tulad ng abogado. Sa bahay na ito, nabubuhay tayo sa pagmamahalan, hindi sa batas. Direkta ang tingin ko, hindi mataas ang boses. Ang pagmamahal ay lalo pang nangangailangan ng hangganan. Mahalin man tayo ng isa't isa, kung pinipilit ang isa na gampanan ang lahat, ang pagmamahal ay magiging pasan. Napatigil si Nanay Coring. Naging maputi ang mukha ni Ramon sa gitna ng silid. Natawa ng panlaban si Melanie at bumubulong. Ate Christine, ingat sa pagsasalita, ganito ang makasurpresa sa isang palabas. Hindi ako sumagot kay Melanie. Tumingin lang ako kay Ramon. Ngayon ay hindi ako nakikiusap, hindi galit. Nagsalita ako ng dahan-dahan. Malinaw ang bawat salita. Ramon, kailangan kita ng desisyon ngayon.
Ang bahay ay para sa pamumuhay, hindi para mabigatan ng utang ng dignidad ng iba. Naging tahimik ang sala, maririnig lamang ang tiktok ng orasan sa dingding, parang binibilang ang bawat ng aking pasensya na sinusubukang sugpuin. Malapot ang hangin ng gabing iyon, parang asukal na pinakuluan ng matagal, tumitingkad at maaaring masunog anumang oras. Nakatayo si Ramon sa gitna, ang mga mata niya ay nagpapalipat-lipat sa akin at sa nanay niya, parang isang taong may hawak na kahon na nasira ang magkabilang dulo. Hindi ako nagsalita pa. Tumayo lang ako at humingi ng pahintulot para pumasok sa kwarto. Hindi dahil sa takot, kundi alam ko na kung pag-uusapan namin ang tama at mali doon, maging ang manugang na walang galang ang itsura ko. Sa mundo, ang matalino ay bihirang mapalad ng maingat, pero ang matalinong galaw sa tamang oras ay nagpapanatili ng sarili. Sa kwarto, sumunod si Ramon at ipinara ang pintuan, mababa ang boses. Pagtiyagaan mo si nanay, matanda na siya, natatakot siya sa mga sasabihin ng tao. Tumingin ako sa kanya at nagtanong ng tuwiran. Natatakot ka ba para sa nanay na mapag-usapan o natatakot ka na magalit sa iyo ang nanay? Nasakal si Ramon. Hindi ko siya binabwisit, nagsalita lang ako. Hindi ako tumatapat laban sa nanay, pero hindi ako maaaring maging taong nagbabayad ng paupahan. Hinawakan niya ang ulo niya at huminga ng malalim. Paano ngayon? Umupo ako sa dulo ng higaan at nagsalita ng mahinahon. Papayag ako pero kailangang malinaw. May nakasulat na patunay kung sino ang naglagay ng pera, may sauke ng mga transfer, may saksi. Kung hindi malinaw, huwag na. Tumingin si Ramon sa akin, parang nakita niya ang isang bagay na sabay-sabay na malayo at malapit. Kinaumagahan, humingi ako kay Ramon na mag-late ng kaunti ang pasok. Pumunta ako sa photocopy shop sa kanto ng eskinita at bumili ng papel at umupo sa isang coffee shop na may socket. Hindi ako gumawa ng komplikadong kontrata, ni hindi ko ito isinulat para gawing hamon. Isinulat ko lamang ang mga bagay na hindi maaaring itanggi. Sino ang nagbayad ng paunang bayad, sino ang magbabayad ng buwanang amortisasyon. Bawat transaksyon ay kailangang may malinaw na layunin. Kung magkaroon ng hindi pagkakasunduan sa hinaharap, gagamitin ang mga bank statement bilang batayan. Nilagyan ko ng tiyak na bilang, 600,000 ang aking kontribusyon sa oras ng pagpirma ng kontrata ng bahay. Ang mga regular na bayad ay ililipat sa account na nasa pangalan ng nagutang na may malinaw na paliwanag. Nagdagdag pa ako ng isang linya upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan at mapanatili ang pagkakasundo ng pamilya. Alam ko na mas madaling pirmahan ng mga tao ang papel na may para sa kapayapaan kaysa papel na may para sa karapatan. Nang dumating na ako sa bahay, nakaupo si Nanay Coring at tinitiklop ang mga mantel. Si Melanie ay nagpipintura ng kuko habang ngumingiti. Inilagay ko ang papel sa mesa at yumuko ng bahagya. Po, Nanay, naisip ko na kung gusto ninyong nakapangalan sa inyo, igagalang ko iyon. Pero hinihingi ko ng isang papel na ito para walang maling pag-unawa sa pera sa hinaharap. Tumingin si Nanay Coring sa papel, medyo nakipigtinginan ang mga mata. Papel pa? Kahay ito, hindi opisina. Mahinahon ang aking boses. Ayaw ko ring mag-abala. Nanay, pero pera ang pera. Kapag sinabi lang ng bibig, makakalimutan. Kapag narinig ng iba, mag-aakala na tayo ay nagkukuwentahan may papel, mas walang mapagbintangan. Natawa ng marahan si Melanie. Talaga kang corporate, ate, kahit sa bahay, kailangan ng dokumento, para kang nagtatrabaho ng proyekto. Lumingon siya kay Nanay Coring parang nagbubuhos ng gasolina. Nanay, para saan pa ang pipirmahin mo? Wala namang halaga ang papel na iyan. Hindi ako tumingin kay Melanie. Tumingin ako kay Nanay Coring at nagsalita ng isang bagay na huminto sa kanya. Nanay, pirmahan inyong tulungan kami para sa hinaharap. Hindi kami mapag-usapan ng tao na malabo ang aming usapan. Sa salitang mapag-usapan ng tao, napatigil si Nanay Coring. Ang karangalan ay ang sinulid na pinagkabit niya sa sarili niya. Kapag may humipo, natataas siya. Kinuha niya ang papel at binasa ang ilang linya, pinipigilan ang labi.
Tapos ay tinanong niya si Ramon, "Ano sa tingin mo, anak?" Tumingin si Ramon sa akin, tapos sa nanay niya at sa huli ay nagsalita, "Nanay, pirmahan na po para mapayapa si Christine. Pamilya tayo, mas malinaw, mas mabuti." Nanginig ang boses niya pero nakapagsalita na siya ng may bigat. Nagbunot ng balikat si Nanay Coring, "Kung pipirmahan ko dahil minamahal ko ang anak ko, hindi dahil natatakot ako." Yumuko ako ng pasasalamat, "Salamat po, Nanay. Alam ko na ibinibigay niya ang kanyang kamay sa kandado na kailangan ko." Pinirmahan ni Nanay Coring ang papel at ipinaabot ko ang ballpen kay Ramon para maging saksi. Nang makapirma na si Ramon, nagsalita si Melanie, "Siguradong gawa na ng ate, siguradong magtatanong pa si Mister ng report sa lahat ng ginagawa niya mamaya." Ngumiti ako ngayon ay may bahagyang lamig. Kung mag-ulat o hindi, depende sa taong gusto ng maayos na pamumuhay o sa taong gusto ng malabo. Nang natawa pa rin si Melanie ay biglang natahimik. Namangha ang mga mata niya. Sumigaw ng kaunti si Nanay Coring, "Mag-ingat sa salita sa loob ng bahay." Agad na binabaan ko ng boses, "Pasensya na po, Nanay." Nagpaumanhin ako sa salita, pero hindi ko binawi ang kahulugan. Nang hapon na, maingat kong kinuha ang litrato ng papel at inimbak sa 2 lugar, pinadala ko rin sa aking sariling email. Hindi ako nagpakita, hindi ako nagbanta, hindi ko ito ginawang malaking gulo. Paalala ko lang sa sarili, mas mainam ang maiwasan kaysa malunasan. May mga labanan na hindi natutukoy sa dami ng mga sigaw, kundi sa kung sino ang may hawak ng katibayan kapag nagsimulang magbago ang mga tao. Gabi iyon, niyakap ni Ramon ang balikat ko at bumubulong, "Salamat sa pag-iisip mo para sa pamilya." Hindi agad sumagot. Tumingin ako sa bintana, dilaw at mahinang liwanag mula sa kalsada. Sinabi ko sa sarili, "Mahal man tayo ng isa't isa. Ang pagmamahal ay may panlaban, huwag hayaang baluktutin ng iba ang iyong pagmamahal, tapos sisihin kang sarili mong nagpabahala." Pagkatapos ng araw na pinirmahan ni Nanay Coring ang papeles, biglang lumalamig ang hangin sa bahay, lumalamig sa paraan ng taong pansamantalang mapagbigay dahil nagtagumpay siya. Nagsimulang magsalita si Nanay Coring sa akin ng mas banayad. Paminsan-minsan ay pinipigahan niya ako ng pagkain sa harapan ni Ramon, parang gustong ipakita sa lahat na nagkakasundo sila ang manugang. Si Melanie naman ay nagpapatuloy ng paglingap-lingap, pero bumulabas na ng mga mapaniring salita. Naniniwala siya na sumuko na ako. Alam ko na lang ako ang naghihintay ng tamang sandali. 1 linggo ang lumipas nang tumawag ang broker may petsa na para sa notarya. Kinakabahan si Ramon tulad ng nagtatake ng eksamen. Hinila niya ako para tingnan ang condo unit sa isang mid-range na condominium, hindi magarbo pero malinis, maliwanag ang hallway at may amoy na air freshener sa elevator. Nakatayo ako sa balkonahe at tumingin sa daloy ng mga sasakyan sa ibaba. Ang pakiramdam ko ay hindi saya, kundi parang hawak ang isang pilota ng tubig na sinusubukang talian ng iba sa iyong leeg. Sa araw ng notarya, pumunta ang buong pamilya. Nang parya, nagsuot si Nanay Coring ng maayos na damit, naayos ang buhok, nagsuot ng gintong pulsera na lagi niyang itinatago. Lumakad siya ng dahan-dahan parang lumalakad sa isang seremonya ng karangalan. Nagma-make up ng makapal si Melanie, may hawak na telepono na puno ng larawan. Si Ramon naman ay laging tinitingnan ako, ang mga mata niya ay may halo ng pag-asa at takot. Sa loob ng kwarto ng notarya, malamig ang aircon. Maririnig ang bawat kaluskos ng papel. Nang makarating sa pangalan ng may-ari, itinaas ni Nanay Coring ang baba niya, "Avelina Reyes." Matatag ang boses niya, parang binabasa ang sariling pangalan sa bato. Lumingon si Ramon sa ibang direksyon at nagkunwaring tumitingin sa telepono. Hindi na ko lumabas sa usapan. Umupo ako ng maayos, pinirmahan ang mga na may kinalaman sa paglipat ng pera, paunang bayad, at pinanatiling tahimik ang aking mukha. Tumingin si Nanay Coring sa akin nang may kaunting tagumpay. "Nakita mo? Nakapangalan sa akin, pero pinastay ko pa rin kayo, hindi ako masamang tao." Bumubo ang aking buntong hininga.
Ang pagbibigay pahintulot na ito ay nagpatawa sa akin ng masamang paraan. Binili namin ang bahay gamit ang pera ko, pero parang ako ang inuupahan. Nang makaalis na sila mula sa notarya, huminga si Nanay Coring na tila nabunutan ng mabigat na pasan ng karangalan. Lumukob si Melanie sa aking tainga. Ang boses ay sapat lang para marinig ko. Ate, kita mo, matino kang babae. Ang babae na matalino ay alam kung kailan dapat sumuko. Ngumiti ako. Oo, ang marunong sa oras ng pagsuko ang talagang mahalaga. Akala niya ay sumasang-ayon ako. Pero nagsasalita ako tungkol sa ibang sandali, ang sandali ng aking paghihintay na maaari kong gamitin ang lahat ng ito. Pagka-uwi, agad akong nag-transfer ng alayang living ayon sa napag-usapan. Nilagyan ko ng malinaw na description at kinuha ang screenshot. Ginampanan ko ang lahat ng responsibilidad ko para walang makasabi na nilinlang ko ang sinuman. Gabi iyon, nagluto si Nanay Coring ng adobong baboy sa sarsa, mabango ang kulay at kahit papaano ay maayos ang hapunan. Kumain siya ng may gana at itinaas ang tasa ng kape. Ayos na. Bahay na may pangalan ko, mapapanatag na ang loob ko. Kayong mag-asawa, mapapanatag din. Narinig ko ang mapapanatag at para bang may kumakatok sa loob ng aking dibdib, tunog na walang laman. Hinila ako ni Ramon sa kwarto, mahinang boses na parang natatakot na marinig ng nanay niya. Nakita mo, ayos na rin pala. Tumingin ko sa kanya. Ayos para kanino? Hindi nakasagot si Ramon. Hindi na ako naghintay, binuksan ko ang aparador at kinuha ang maleta ko. Ang maleta na ginagamit ko sa mga business trip. Nataranta si Ramon. Ano ang ginagawa mo? Habang tintitiklop ang damit, nagsalita akong mahinahon. Uuwi muna ako sa amin. Namutla siya. Para saan? Tumingin ako sa kanya. Natatakot ka ba sa sasabihin ng nanay o natatakot kang gumising ka na? Hinawakan niya ang aking kamay. Huwag kang gumawa ng malaking gulo. Marahan kong inalis ang aking kamay. Magalang pa rin. Hindi ako gumagawa ng malaking gulo. Pinipili ko ang tamang lugar para sa akin. Nakapangalan sa nanay ang bahay. Si nanay ang may-ari. Hindi ako maaaring manirahan sa bahay na walang karapatan ako. Nagulat si Ramon. Pero tayo pa rin ay mag-asawa. Kung aalis ka, anong sasabihin ng tao? Ngumiti ako ng mahinhin. Ang sasabihin ng tao ano ngayon? Para ba sa sinasabi ng tao tayo namumuhay? Hindi mapakain ng mga bibig ng tao ang ating pamilya. Hinila ko ang maleta patungo sa sala. Nakaupo si Nanay Coring at nanonood ng TV. Nang marinig ang tunog ng gulong, lumingon siya. Tumingin siya sa maleta, nagkitid agad ang mga mata niya. Saan ka pupunta? Yumuko ako. Po, nanay. Uuwi muna ako sa magulang ko sandali. Kailangan ko rin ng pahinga. Bumuntong hininga si Nanay Coring. Kakapirma pa lang ng bahay, ganyan na agad. Magalang pa rin ang aking sagot. Hindi ako nagdudulot ng problema, nanay. Gusto ko lang ng malinaw na bagay. Kapag ang bahay ay tunay na para sa mag-asawa, babalik na ako. Tumakbo si Melanie mula sa kwarto. Ay, ano ka ba ate? Nakapangalan sa nanay, so what? Mananatili ka pa rin, walang nagpapalabas sa iyo. Lumingon ako sa kanya, mahinahon ang boses ko. Walang nagpapalabas sa akin, pero wala rin namang nagbibigay sa akin ng karapatang maging tunay na sarili ko. Aalis na lang ako ng sarili ko. Tumayo nang bigla si Nanay Coring. Ganyan na ba ang manugang ngayon? May hanay ng mga tuntunin sa bahay na ito. Tumingin ko sa kanya nang walang arogansya, walang galit. Igagalang ko po ang mga tuntunin. Pero ang tuntunin ay hindi maaaring iutos sa isang tao na magbayad ng 10 taon ng walang karapatan. Tumakbo si Ramon pabatas ng pintuan, nanginginig ang boses. Ate Chrissy, huwag umalis. Tumigil ako sandali at tumingan. Siya, hindi malamig ang puso ko. Pagod lang. Nagsalita ako ng mahinang sapat para marinig niya, mahal kita kaya umaalis ako. Kung mananatili ako, mawawala ang aking respeto para sa iyo. Lumabas ako sa eskinita, amoy ulan at usok ng pagkain mula sa kapitbahay. Sumakay na at nagpadala ng isang mensahe kay Ramon. Nakaimbak pa rin ang lahat ng papeles. Huwag kang gumawa ng dahilan para kailangan kong gamitin ito. Tapos pinatay ko ang telepono. Pumunta ako sa bahay ng magulang ko
Sa ibang barangay maliit na bahay, matanda na ang pintura pero laging may amoy ng sariwang nilutong kanin. Nang makita ng nanay ko ang maleta, nagulat siya. Ay, bago kayong kasal, bakit ka umuuwi? Ngumiti lamang ako, nagbabakasyon lang inay. Pagod din sa trabaho, gusto ko lang matulog ng maayos. Hindi ko agad sinabi ang lahat. Matanda na ang aking mga magulang, kapag nalaman nila, mag-aalala sila. May mga hinaing na kailangan mong ayusin mismo bago mo tulungan ko ang aking inay na magluto, maghugas ng pinggan at diligan ang mga halaman sa labas. At nang gabig iyon, natulog ako nang mahimbing walang ginising na tunog ng hinila pang upuan o buntong hininga ng iba. Pero ang kapayapaan ay hindi nagtagal dahil may oras ang bangko at walang hinihintay. Isang umaga, sa simula ng buwan, nagpapaalab na ako ng gatas para sa aking tatay nang nanginginig ang telepono, hindi kilalang numero. Tumingin ako at nalaman ko na mauunawaan ko hindi kinuha ang tawag. Hinintay ko ng ilang minuto at isang mensahe ang lumabas, bayad na paalala mula sa bangko. Binasa ko ng mabilis. Pinatay ang screen, huminga ng malalim. Ang proseso ay nag-aanunsyo sa taong nakapangalan at ang nakapangalang tao ay hindi ako. 10 minuto ang lumipas, tumatawag na si Ramon. Mabilis ang boses niya. Chrissy, may mensahe ang bangko, maaari mo bang mag-transfer? Ngayon lang ito. Narinig ko ang ngayon lang at may bumaba sa loob ko. Sa mundong ito, ang mga bagay na nagsisimula sa ngayon lang ay karaniwang nagtatapos sa lagi na. Nagtanong ako ng mahinahon, nasaan ka ngayon? Nandito sa bahay. Nag-aalala si nanay. Sumagot ako. Sabihin mo sa nanay ang nakapangalan ang siyang makikipagtulungan sa bangko. Hindi ako nakapangalan, kaya hindi ako magbabayad. Napaos si Ramon. Pero ang pera ay pera mo. Nangako ka na. Pinahinto ko siya ng mahinahon. Nangako akong magbayad kapag ang bahay ay para sa mag-asawa natin. Sa kasalukuyan, nagdagdag lang ako ng pera pero wala akong karapatan. Naging tahimik ang kabilang dulo ng linya, tapos pumasok ang boses ni Nanay Coring, maaaring kinuha niya ang telepono. Christine, anong ginagawa mo? Nakapangalan sa akin ang bahay para mapanatag ang loob ko, hindi para agawin kita. Tumawag ang bangko, ikaw ang magbabayad. Ang boses niya ay mainit-mainit na may takot pa, pero nagpupumilit pa ring maging matigas. Hindi ako nagbago ng tono. Po, nanay, hindi ko sinasabing agaw kayo. Sinasabi ko lang na ayon sa batas kayo ang nakapangalan, kayo ang nagutang, kayo ang tatawagan ng bangko. Kung ako ang magbabayad, nagtataglay na ako ng obligasyon para sa ari-ariang hindi ko pag-aari. Isang bagay ang nabubasag sa kabilang dulo ng linya, tapos nagsalita si Nanay Coring ng mabubuong damdamin. Anak, huwag mong pahirapan ang nanay mo na matanda na. Magbayad ka muna, pangako ko. Aayusin ko ito. Narinig ko ang aayusin ko at naging mapait ang aking ngiti. Dati, kapag kailangan ng bahay, naninirahan sa pag-ibig, hindi sa batas. Kapag dumating ang utang, aayusin. Nagsalita ako ng malinaw. Kung gusto mo, nanay, na ako ang magbayad, isaayos nating maayos. Ang titulo ng bahay ay nakapangalan sa mag-asawa. Mananatili kayo sa amin, aming alagang kayo, pero wala na kayong karapatang kontrolin ang ari-arian ng mag-asawa. Para bang binuhusan si Nanay Coring ng malamig na tubig? Hindi. Ako ang nanay, ang bahay ay dapat nakapangalan sa akin. Sumagot ako ng maigsi. Kung ganoon kayo ang bahala, nanay. Sumigaw si Nanay Coring. Walang galang ka. Mahinahon ang aking sagot. Pasensya na po kung ganoon ang inyong pakiramdam, pero hindi ako gumagawa ng mali. Binaba ko ang linya. Nanginginig ang aking kamay, hindi dahil sa takot sa kanya, kundi dahil naunawaan ko na isang tunay na labanan ang nagsisimula na. Hapon ng araw na iyon, pumunta si Ramon sa bahay ng aking mga magulang. Nakatayo siya sa labas ng bakod, parang nag-iimpok ng tapang bago pumasok. Nang makita ako, nagsalita agad siya, paos ang boses. Chrissy, may nangyari na. Sa nanay, nanginginig siya sa pag-aalala. Tumingin ako sa kanya nang walang pagmamadali.
Nagkuwento si Ramon ng mabilis parang natatakot na kung mabagal siya ay mabibigo siyang magsalita. Pagkatapos ng kasal, pinirmahan ni Melanie ang ilang papeles ng kumpanya, may ari-arian, may poder ng pananagutan. Nagdala ng tao si Kuya Kang sa bahay, may pula na selyo mukhang opisyal. Pagkatapos, may dumating sa bahay kahapon na may imbitasyon para makipagtulungan sa Melanie. Nagtanong ako, ano ang sinabi ni Kuya Kang? Natawa si Ramon ng mapait. Hindi sumasagot ang telepono niya. Ang sekretarya niya ay nagpadala ng mensahe, nasa ibang bansa siya para sa negosyo at pagkatapos ay nablock na. Nagsalita siya panang dumating sa naiyon. Namutla ang mukha niya tulad ng taong nasakal ng tinik ng isda. Hindi na ako nagulat pero naramdaman ko ang lamig. Nagtanong ako, nasaan si Melanie? Umiling si Ramon, nagtago siya. Nakandado ang kwarto niya, hindi lumalabas. Tinawagan ng nanay, hindi sumasagot. Tumingin si Ramon sa akin, naging pula ang mga mata niya. Sinabi mo ang pirma ay mas mabigat kaysa pula na selyo. 2 araw ang lumipas at bumukas na ang lahat, hindi na usap-usapan lamang, kundi mga taong pumunta sa bahay ng direkta, may sinasabi bawat halagang kan-kan, bawat petsa, bawat responsibilidad. Tumawag si Nanay Coring sa akin ng maaga. Ang boses niya ay hindi na gaya ng dati nanginginig, parang nagpupumilit na hindi mabasag. Christine. Anak, may paraan ba kang makatulong kay Melanie? Naupo ako sa tabi ng higaan, narinig ang ingay ng aking inay na nagpapaluto ng lugaw sa kusina. Sumagot ako ng mahinahon. Po, Nanay, paano ako makakatulong kapag hindi ako pumirma, hindi nakapangalan, hindi alam ang mga dokumento? Si Melanie ay kailangang lumabas, basahin ng maayos ang mga papeles, at humingi ng abogado kung kailangan. Nag-iyak si Nanay Coring ng kaunti. Abogado pa, wala kaming pera para diyan. Ikaw, manager ka, marami kang kakilala, magsalita ka para sa kanya. Narinig ko ang magsalita ka at may kumimbot sa aking dibdib. Hindi dahil ayaw ko ni Melanie, kundi naunawaan ko na ang pagsasalita na ito ay magbubukas ng lumang landas muli. Lagi na lang binabato sa akin ang bigat ng lahat dahil magaling ako. Nagsalita ako ng malinaw. Maaari akong magbigay ng gabay sa gagawin pero hindi ko maaaring gampanan ang responsibilidad para sa iba. Kapag mas pinasakay, mas masama pa. Biglang tumaas ang boses ni Nanay Coring. Manugang kita, kapatid ng asawa mo si Melanie. Hindi mo siya mahal? Sumagot ako, mahinahon pa rin, mahal ko siya. Ang pagmamahal ay hindi nangangahulugang tanggapin lahat ng utang ng iba. Nang makalipas ang ilang hapon, nagpadala ng mensahe si Ramon. Ang nanay at si Melanie ay nag-aaway. Kailangan pa bang itanong ko kung ano ang nangyari? Nailarawan ko na. Si Nanay Coring na buong buhay ay naniniwala sa karangalan ng may-ari ng bahay, ngayon nang mahulog ang karangalang iyon, matutulog sa sahig. Si Melanie naman ay mula sa ulap, nahulog sa putik sabay-sabay, natakot at galit, naghahanap ng isa na maaari nilang sisihin. Gabi iyon, tumawag si Ramon ng video call. Nakita ko ang bahay ng asawa ko sa unang pagkakataon na ganoon kalungkot. Walang maayos na hapag, walang marahan na tono. Nakaupo si Nanay Coring sa upuan, gulong-gulo ang buhok, pula ang mga mata, pero walang luha. Uri ng mata na naubusan na ng luha. Nagsalita si Nanay Coring, Sisi, tanga ka, pinirmahan mo, hindi mo man nabasa? Sumagot si Melanie ng paos. Ikaw, Nanay, lagi mong ipinagmamalaki, sa lahat na mayaman ang manugang, lagi mong pinapilit na mag-asawa ng mabilis, para magmukhang buo ang pamilya. Buo na ba ngayon? Sumugal si Nanay Coring. Kailan kita pinagsabihan na mag-asawa ng mabilis? Natawa si Melanie nang parang umiiyak. Hindi mo pinagsabihan, pero inayos mo ng malaking handaan. Sinabi mo dapat maganda ang dating. Binenta mo na ang lahat ng alahas para sa kasal at sinikap mong talagang magmukhang magarbo para maniwala akong tunay na mayaman, si Kuya Kang. Pumasok si Ramon sa usapan. Pagod ang boses. Melanie, huwag nang isisi sa nanay. Lumingon si Melanie. Kuya, ikaw lagi, hayaan mo na. Ang hayaan mo na ang nagwasak sa ating pamilya ng buo.
Narinig ko iyon at naging mabigat ang dibdib ko. Hindi ako pumunta sa screen, hindi ako naghukom. Nakita ko lang na bawat salita ng bawat isa ay parang tinik na pinagtutusukin sa isa't isa. Naghasik ng hangin, aanihin ng bagyo, hindi ito basta salawikain para sa kasiyahan. Kung naghasik ka ng pride, ng pakikipagtunggali, ng pirma na hindi binasa ang bagyo na aanihin mo ay hindi mo mapipigilan. Bago pa man tumahimik ang lahat, nanginginig na ang telepono ni Ramon. Tumingin siya sa screen na mutla. Pagkatapos ay itinago niya ito ng mabilis. Pero narinig ko pa rin ang tawag, ang bangko. Sa oras na nagsasabog ang bahay sa loob ng utang ng negosyo, may bomba pa ring nakabitin sa itaas ang mortgage na nakapangalan kay Nanay Coring. Lumingon si Ramon sa akin. Humingi. Chrissy, maaari ka bang pumunta at kausapin si Nanay? Natatakot siya ngayon. Tumingin ko sa kanya sa screen at nagsalita ng mahinahon. Maaari akong pumunta upang makipagtulungan, pero hindi ako magbabago ng prinsipyo. Huwag asahan na pupunta ako para magdala ng pera. Tumango si Ramon, namumula ang mata niya. Sa pagkakataong ito, ay hindi na siya nagsabing hayaan mo na. Bumubulong lang siya. Oo, huli na. Pinara ko ang tawag. Naupo ako sa upuan. Sa labas ng bintana, mabilis na gumabi ang langit sa Maynila. Naalala ko ang isang lumang kasabihan. Matinungay, hindi kailangang matakot na mamamatay nang nakatayo basta manatiling matatag ang sarili. Hindi ako natutuwa sa kaguluhan ng pamilya ng asawa ko. Pagod lang ako, tulad ng napalampas sa isang maapoy na hangin. Pero sa unang pagkakataon, hindi na ako ang taong pinilit na gampanan ang bigat ng mga di malinaw na desisyon ng iba. Pinili kong tumayo ng tuwid. At ngayon ay naghihintay lang ako kung handang tumingin ng tuwid ang mga iyon sa presyo ng salitang nakapangalan sa akin. Bumalik ako sa bahay ng asawa ko sa isang umaga na maulap, uri ng langit na hindi naman umuulan, pero mabigat tulad ng loob ng taong malapit nang marinig ang masamang balita. Hindi ko sinabihan si Nanay Coring na paparating ako. Nagpadala lang ako ng mensahe kay Ramon. Pupunta ako para makipag-usap. Walang dala akong pera. Ihanda ang iyong sarili. Basa pa ang may bungad ng eskinita, may nagbuhos siguro ng tubig. Nang pumasok ako sa bakuran, nakita ko ang isang puting sobre sa mesa, nang labas may logo ng bangko. Sa tabi nito ay isang papel na A4 na may malalaking itim na letra. Alam ko nang hindi na lang ito paalala. Nakaupo si Nanay Coring sa sala, may suot na maluwag na damit, gulong-gulo ang buhok. Ilang araw lang ang nakalipas. Mula nang makapag-ayos siya para sa kasal ngayon, nakaupo siya tulad ng isang taong binunot ng lahat ng lakas. Nang makita niya ako, tumayo siya nang biglang. Ang boses ay nagmamadali. Dumating ka na mabuti, mabuti. Yumuko ako. Po, kumusta po, Nanay? Inigalang ko ang pagbati, pero hindi ako pumasok sa emosyonal na bitag. Tumingin ako sa sobre. Anong sinabi ng bangko, Nanay? Agad itong ibinigay sa akin ni Nanay Coring, parang nagbibigay ng katibayan. Hihilingin nilang pumunta sila ngayon para makipagtulungan. Nagsasabi sila na huli na, mayroon silang gagawin sa ari-arian. Basahin mo ito. Hindi ko kinuha. Nagsalita ako. Po, Nanay, direkta po kayo ang makipag-usap sa kanila. Kayo ang nakapangalan, kayo ang pumirma ng utang. Ipakita ang mga dokumento at mahalaga magbigay ng plano ng pagbabayad. Namangha si Nanay Coring. Anong plano pa? Ikaw ang magbabayad. Nagsalita siya ng malakas, tapos parang naalala na niya, nandoon pa rin ako. Binabaan niya ang boses. Anak, pakiusap ka na. Ito ay huling beses lang, pangako ko. Aayusin ko. Narinig ko ang aayusin at napailing. Kapag kailangan ng bahay, nabubuhay sa pagmamahalan, hindi sa papel. Kapag may utang, aayusin. Nagsalita ako ng maliwanag. Kung gusto ninyo, Nanay, na ako ang magbayad, isaayos nating maayos. Ang titulo ng bahay ay nakalagay sa pangalan ng mag-asawa. Mananatili kayo sa amin at aalagaan namin kayo. Kung hindi kayo pumayag, hindi ako makakatulong sa pagbabayad. Para bang binuhusan si Nanay Coring ng malamig na tubig. Hindi. Ako ang nanay, ang bahay ay dapat sa pangalan ko. Sumagot ako ng maigi. Kung ganoon, kayo ang bahala po, Nanay.
Nagsigaw si Nanay Coring. Walang galang. Mahinahon pa rin ang aking sagot. Pasensya na po kung ganoon ang pakiramdam ninyo, pero hindi ako gumagawa ng mali. Naupo ako sa upuan na nakaharap sa kanya at nagsalita ng malinaw bawat salita. Nanay, hindi na ito tungkol sa panalo o pagkatalo ng sinuman. Nahulog na ang itlog, ang nagnanasa ay nahumaling. Ninasa ng nanay ang pangalan ngayon, ang kabayaran ay dumating na. Isang tanong lang ang itatanong ko sa inyo ngayon. Gusto ba ninyong iligtas ang bahay o gusto ninyong ipagpatuloy ang pangalan? Tumingin si Nanay Coring sa mga empleyado ng bangko sa labas ng bakuran, tapos tumingin kay Ramon, tapos kay Melanie. Umiwas si Melanie sa tingin, parang hindi makayanan ang mukha. Tumayo ng tuwid si Ramon, hindi na umiwas. Lumunok si Nanay Coring. Gumagalaw ang mga labi niya, pero hindi pa rin makapagsalita ng desisyon. Hindi ko siya pinigilan. Hindi ko rin siya ginawang malumanay. Umupo lang ako, ibinuksan ang telepono, naka-ready ang mga screenshot at ang papel na nilagdaan niya. Sa mahigpit na silid na iyon, naunawaan ko, may mga taong kailangang maramdaman ang takot na nakatayo na sa pintuan ng bahay bago sila maging handa para sa katotohanan. Naupo ang mga empleyado ng bangko sa labas ng bakuran, ang mga sapatos nila ay tumatamak sa semento, maririnig ang tunog. Sa loob ng sala, si Nanay Coring ay hawak pa rin ang upuan, parang hawak ang pangalang may-ari ng bahay na unti-unting natutuluan sa kamay niya. Nagsalita ako uli kay Nanay Coring maikli. Nanay, piliin na po iligtas ang bahay o ipagpatuloy ang pangalan. Lumunok si Nanay Coring. Pagkatapos ay biglang lumingon sa akin, naging matigas ang boses niya muli. Huwag mo akong pilitin. Ako ang nanay. Nakapangalan sa akin ang bahay, anong masama roon? Ikaw ay pumunta dito bilang manugang, kailangan mong igalang ang mas matatanda. Tumango ako, nagalang pa rin. Igagalang ko kayo, nanay, pero ang galang ay hindi nangangahulugang hayaan kayong iutos sa akin na magbayad ng utang para sa ari-ariang wala akong karapatan. Maaari kayong manirahan kasama namin. Maaari naming alagaan kayo, pero hindi na kayo maaaring magpasya para sa buhay ng mag-asawa namin. Tumingin si Nanay Coring sa tapat ko ng matagal, tapos nagsalita siya na may panginginig. Sabihin mo, kung ayaw mo, binibigyan ko ba kayo ng dahilan para mapalayas kayo? Nakatira lang kayo rito. Sumagot ako, matatag ngunit mahinahon. Binibigyan ninyo kami ng pahintulot, pero ang bahay na ito ay binayaran ng aking pera. Hindi ako maaaring maging bisita sa sarili kong binayaran. Lumabas si Melanie mula sa kwarto. Wala nang makulay na makeup, gulo ang buhok, namumula ang mga mata. Wala na ang larawan ng magandang bagong kasal. Tumingin siya sa akin, pagkatapos sa sobre ng bangko. Nanay, may naghahanap na sa akin. Araw-araw may tumatawag. Si Kuya Kang wala. Nanay, mag-ingat ka na rin ng sarili mo, anong gagawin ng pangalan mo? Parang pinagsabak ng mga salita ang mga iyon, pinunit ang kurtina ng respeto. Nanatiling nakatayo si Ramon. Hindi ko siya hinangaan, pero binigyan ko siya ng espasyo dahil ito ay pagkakataon niya. Tinanong ng mga empleyado ng bangko, maaari na ba kaming pumasok? Tinanggap ko sila ng may galang. Po, pasensya na pag-usapan pa namin sandali bago pumirma ng record. Pumayag silang maghintay. Sa loob, nagsalita ako kay Nanay Coring ng huling beses, mahinahon, walang dobling kahulugan. Nanay, hindi na tayo tatlong tanong ang kailangan pag-usapan, iisa na lang. Kung pipayag kayong ilipat ang karapatan sa ari-ariang ito sa mag-asawa namin sa loob ng takdang panahon, ako at si Ramon ay makikipagtulungan sa bangko at magbabayad ayon sa plano. Mananatili kayong may sariling kwarto at aalagaan namin kayo. Kung hindi kayo pumayag, hindi ako makikisangkot. Tumingin si Nanay Coring sa papel tulad ng pagtitig sa isang kaaway bago niya itaas ang baba. Hindi ako pipirma ng kahit ano. Ang bahay na ito ay hindi ko ibibigay sa sinuman. Tumango ako nang walang pagpupumilit. Nauunawaan ko po, Nanay. Biglang sumigaw si Melanie ng paos na tawa, uri ng tawa ng taong malapit ng mabigo. Nanay, sinasabi mo na pinanatili mo ang bahay kasama ka ng sino?
Hindi pa man ako makasariling tumakas sa sarili ko, paano mo makukuha ang kasama mo? Sumigaw si Nanay Coring, tumahimik ka, dahil sa iyo, nagkaganito lahat. Lumungkot si Melanie, ang mga balikat niya ay nanginig. Sa pagkakataong ito, siya ay umiyak, pero hindi lumalabas ang luha. Uri ng pagiyak ng taong walang lakas na lumuha. Binati ko si Nanay Coring. Po, Nanay, umaalis na ako po. Hindi sumagot si Nanay Coring, humihinga lang ng mabilis. Namumula ang mga mata sa galit at takot. Lumabas ako sa pintuan. Nagtagos ang hangin sa labas ng bakuran. Sa puso ko ay may tumutugtog, hindi saya sa tagumpay, kundi pagod na taglay ang isang bagay na tama. Ang nagnanasa ay nahumaling. Ang nahumaling ay hindi lang para sa nagnanasa, pati sa mga nakatayo sa tabi niya, kung hindi sila nakaalam na lumayo sa putik ng maaga. Gabi iyon, nagpadala si Ramon ng mensahe. Hindi pa rin pumapayag ang nanay. Tumingin ko sa screen, hindi nagulat. Nakita ko ng mas malinaw kaysa dati. Kapag itinuturing ng tao ang pangalan nila na mas mahalaga kaysa bubong ng bahay, kahit malapit nang bumagsak ang bubong, hawak pa rin nila ang pangalan at hinihintay na ang iba ang maging haligi. Mula nang umalis ako sa bahay ng asawa ko pagkatapos ng huling pagtatagpo, hindi na ako tumawag kay Nanay Coring. Hindi dahil malamig ang loob ko, kundi naunawaan ko na kapag patuloy akong nagsasalita, magiging pakikipagtalo lamang ito sa biyenan ko. Impanatili ko ang pakikipag-ugnayan kay Ramon, maikli, tumpak, walang reklamo, pero may mga bagay na kahit hindi mo tinatawagan, darating pa rin sa'yo. Isang umaga sa kalagitnaan ng linggo, nagpadala ng mensahe si Ramon, may bagong sulat na mula sa bangko. Ang mensahe ay ganoon lang, pero alam ko nang mabigat iyon. Nagtanong ako, ano ang sinabi ng nanay? Sumagot siya, umupo nang nakatulala, tapos nagalit sa lahat. Hapon ng araw na iyon, nagsimulang tumawag ang telepono ko nang sunod-sunod mula sa numero ni Nanay Coring. Hindi ko sinagot sa loob ng opisina. Nang lumabas na ako, tinawagan ko siya, sinagot niya agad. Ang boses ay paos. Christine, pumunta ka agad sa bahay. May nangyari ba, nanay? Sumagot siya tulad ng isang taong lulunom ng suka. Nagdikit sila ng abiso sa harap ng pintuan. Nanatiling tahimik ako sandali. Nangangahulugang ang proseso ay nakapasok na sa nakinatatakutan ng lahat. Nagsalita ako, po, pupunta ako, pero sasabihin ko po muna. Hindi ako pupunta para magdala ng pera. Pupunta ako para tingnan ang katotohanan at makipag-usap ng maayos. Hindi siya sumagot, huminga lang ng malalim at binaba ang linya. Dumating ako sa bahay ng asawa ko nang papagdating ng gabi. Ang pamilyar na eskinita ay parang mas mahaba ngayon. Ang tunog ng mga sasakyan ay parang mas may galit. Sa pagdating ko sa bakuran, nakita ko agad ang papel na nakadikit sa pintuan. Malaking titik, malamig ang wika. Abiso tungkol sa pagpapatuloy ng proseso ng pagpapatupad ng ari-ariang ginawang sangla kung hindi matutupad ang obligasyon. Ang mga salitang iyon ay hindi nagmumura, hindi nangaalipin, pero nagpapalaba ng hiya, nang higit pa sa anumang galit. Nakaupo si Nanay Coring sa sahig ng sala, nakatukod ang likod sa upuan, gulong-gulo ang buhok, namumula ang mga mata, ngunit walang luha, uri ng mata na nalubos na. Nang makita niya ako, nagtayo siya. Nakita mo na? Tunay na nilagyan nila ng abiso. Yumuko ako. Kumusta po, nanay? Tapos tumingin ako sa abiso ng tuwiran. Nanay, mayroon pa po kayong ibang plano. Umiling si Nanay Coring tulad ng taong binunutan ng gulugod. Humiram na ako. Tumawag na sa mga kamag-anak. Lahat sila, wala kaming pera. Walang nagbibigay. Natawa siya, nang mapait ang tawa ay parang basag. Nung kasal marami silang dumating. Kapag may utang na, lahat ay abala. Wala si Melanie. Nagtanong ako, nasaan si Melanie? Nginatalan ang ngipin ni Nanay Coring. Tumakas. Tumawag ako, nakablock. Lumabas si Ramon mula sa kwarto, payat, maitim ang ilalim ng mata, gusot ang damit. Tumingin siya sa akin, pagkatapos sa abiso, naging pula ang mga mata niya. Nagsalita siya ng mahinahon. Chrissy, pasensya na. Hindi ko sinabi ang okay lang.
Nagtanong ako, ano ang balak mo? Umupo si Ramon, hawak ang ulo niya sa magkabilang kamay. Nagsalita siya ng paos, hindi alam ng nanay kung ano ang gagawin. Si Melanie nawala. Ang bangko tama ang ginagawa nila. Itinaas niya ang ulo, ang boses ay parang nandoon na siya sa dulo. Minsang sinabi ko sino man ang nakapangalan, okay lang. Ngayon nakita ko ang maling pangalan ay nakamamatay. Narinig ko iyon at hindi ako naging masaya. Nalungkot lang ako. Nalungkot dahil ang isang salita na basta-basta ay nakakaagaw ng napakaraming bagay. Ang salita ay walang buto, maraming landas ang pagiging likha nito. Kahit isang maling likha ay sapat na para magdulot ng tuwid na kahihinatnan. Biglang nagtayo si Nanay Coring at lumingon sa akin, ang mga mata niya ay humiling ng totoo sa unang pagkakataon. Christine, baguhin mo na iyong sinabi. Ano ang gagawin natin? Tumayo ako. Yumuko sa mga empleyado ng bangko sa labas. Po, pasensya, nakasalukuyan kaming nag-uusap tungkol sa plano. Pakiusap, bigyan ninyo kami ng ilang minuto bago pumirma ng record. Pumayag sila. Sa loob ng kwarto, huminga ng malalim, nagsalita ako ng hindi na matagal. Nanay, isang pagkakataon na lang ang ibibigay ko. Kung pumayag kayo na ilipat ang titulo ng bahay sa pangalan ng mag-asawa sa loob ng takdang panahon, makikipagtulungan kami ng bangko at magbabayad ayon sa tamang plano. Mananatili kayong may kwarto. Aalagaan namin kayo basta ang desisyon sa ari-ariang ito ay hindi na sa inyo. Kung hindi kayo pumayag, hindi na ako makikisangkot. Tumingin si Nanay Coring sa papel tulad ng tinitingnan ng kaaway at pagkatapos ng mataas ang baba niya, hindi. Hindi ko ibibigay ang bahay sa sinuman. Ako ang may-ari. Tumango ako ng dahan-dahan. Naiintindihan ko po, Nanay. Biglang nagsalita si Melanie ng paos na halakhak, uri ng tawa ng taong malapit ng masira. Nanay, sinabi mo na pinanatili mo ang bahay. Kasama ka ng sino ngayon? Hindi pa man ako makapag-iingat ng sarili ko. Sumigaw si Nanay Coring. Tumahimik ka dahil sa iyo nagkaganito lahat. Lumungkot si Melanie, nanginginig ang balikat. Ngayon ay umiyak siya, pero hindi palabas ang luha. Uri ng pagiyak ng taong ubos na ang lakas para umiyak. Binati ko si Nanay Coring. Po, Nanay, umaalis na ako po. Hindi sumagot si Nanay Coring, humihinga ng mabilis. Namumula ang mga mata sa galit at sa takot. Lumabas ako. Huminga ng malalim sa labas. Sa puso ko, isang katotohanan ang malinaw na malinaw ngayon. Kapag mas pinahahalagahan ng tao ang pangalan nila kaysa sa bubong ng bahay, kahit malapit na itong bumagsak, hawak pa rin nila ang pangalan at hinihintay na ang iba ang gumawa ng haligi. Gabi iyon, nagpadala ng mensahe si Ramon. Hindi pa rin pumapayag ang nanay. Tumingin ako sa screen, hindi nagulat. Kinaumagahan, mas maaga kaysa dati ang tawag ni Ramon. Paos ang boses niya pero hindi na nagtatago. Pumunta ka rito, gusto ko sanang makipag-usap ng malinaw. Tumigil ako sandali bago sumagot. Sige, pero tandaan. Malinaw, mula simula hanggang katapusan. Walang pag-urong. Pumunta ako. Wala si Nanay Coring sa bahay. Nakatayo si Ramon sa may pintuan ng labas, malinis na ang damit, maayos ang buhok. Ang kaayosang ito ay hindi dahil sa kagustuhang magmukhang maayos, kundi pinipilit niyang tumayo ng tuwid. Ibinigay niya sa akin ang bote ng tubig at nagsalita ng mahinahon. Lumabas si Nanay kahapon ng gabi para hanapin si Melanie, hindi pa bumabalik. Nagtanong ako, ang bangko, sumusunod pa rin sa proseso. Tinawagan niya sila. Sinabi nila, kung hindi maaayos, magpapatuloy sila. Itinaas niya ang mga mata sa akin, may bagay na iba ang nandoon ngayon. Para bang nagising siya, pagkatapos ng matagal na panaginip. Nagsalita siya, hindi na ako makatatago pa. Hindi ko siya kinalugdan, hindi ko siya pinuna. Nagtanong lang ako, ano ang gagawin mo? Huminga ng malalim si Ramon. Ilalayo ko si Nanay sa sitwasyong ito, naunawaan niya na ang maaaring manatili siya sa amin, ngunit hindi na niya maaaring kontrolin ang aming buhay. Maaaring manirahan siya sa amin pero walang karapatang mamuno.
Pinagmasdan ko siya ng maigi, parang sinusuri ko kung ang mga salita ay totoo o basta lang bugso ng damdamin. Hindi umiwas si Ramon sa aking tingin. Nagpatuloy siya. Naghanap na ako ng maliit na apartment para sa renta. 2 kwarto, hindi magarbo pero sapat. Gusto ko na tayo lumipat muna bago tayo mag-ayos ng permanenteng solusyon. Tumango ako. Makatwiran ang renta muna, hindi pa tapos ang usapin sa bangko. Mas mainam na maiwasan ang mga mapanganib na desisyon. Nagsalita ako. Pumayag ako, pero kailangan na malaman ng nanay na aalagaan natin siya. Hindi naman babaguhin ang tungkol sa pagkontrol niya. Maaari ka pa ring alagaan ang nanay, pero ang pag-aalaga ay hindi katumbas ng pagbibigay ng kapangyarihan. Tumango si Ramon, at ngayon ay mas matatag na ang pagtango niya. Nagsalita siya. Alam ko. Nang bumalik si Nanay Coring, lumabas siya mula sa pintuan na may bitbit na lumang bag na tela, amoy kalsada. Nang makita si Melanie, lumukso siya tulad ng taong naliligaw. Salamat sa Diyos, nandoon ka pa. Nanginginig si Melanie, pero hindi umiyak. Ang mga mata niya ay nagpapakita ng halos walang lakas na maluha. Hinila ni Ramon si Melanie patungo sa sala, isinara ang pintuan at nagsalita ng mahinahon. Nasaan ka nung mga araw na iyon? Bumubulong si Melanie, halos hindi marinig. Nagtago ako, may mga naghahanap sa akin pagdating ng umaga, pagdating ng hapon. Tumango si Ramon ng dahan-dahan. Melanie, hindi ko alam kung saan ka nagtago, pero alam ko walang makakatulong sa atin dito kung hindi tayo lalabas at haharapin ang problema. Si Kuya Kang, wala na siya. Halos nadurog ang mukha ni Melanie. Araw-araw, tumawag ako, hindi sumasagot. Ang sekretarya niya ay nagsabi na nasa ibang bansa, tapos na-block na rin. Tumingin si Ramon sa kanya ng may kahabagan at determinasyon. Kailangan mong lumabas, makipagtulungan, basahin ang mga papeles. Humingi ng tulong na legal kung kailangan. Tumingin si Melanie sa akin, ang tingin na noon ay para magkatunggali, ngayon ay tulad ng hawak ng naglulunod sa buhawi. Ate Christine, makakatira ba ako rito sandali? Isang sandali lang. Hindi ako magiging abala. Tumingin ko sa kanya ng tuwiran. Hindi ko binalikan ang mga nakaraang salita niya, sapagkat ang pag-alala ngayon ay para lang maging masaya ang aking sarili, pero hindi ito maglulutas ng kahit ano. Nagtanong ako ng kalmado, balak mo bang lumabas at harapin ang mga ito o magtatago ka pa rin? Iniling ni Melanie ang ulo, namimilipit sa kahihiyan. Takot ako, baka kapag lumabas ako ay pigilin nila ako. Sumagot ako, hindi ka pipigilan dahil sa takot mo. Gagawin lamang nila ang sinasabi ng papel. Habang nagtatago ka, sila ang lumalago. Gusto mong makalaya, kailangan mong harapin, makahanap ng tamang gabay, humiling ng plano ng pagbabayad. Ang pagtakas ay nagpapagod sa iyo bago pa man sila. Yumuko si Melanie, umiling. Ate, tama ka, pero takot na takot ako. Sumagot ako, alam ko. Pero ang tamang takot ay nagdudulot ng tamang galaw, hindi pagtatago. Tumayo si Nanay Coring nang bigla at humingi ng salita. Christine, pakiusap. Hayaan mong mananatili si Melanie rito. Wala nang iba. Tumingin ko sa kanya ng maayos. Pagkatapos ay kinuha ko ang isang papel mula sa aking bag, hindi sulat kamay, nakaprint na malinaw. Ito ang mga kondisyon kung mananatili si Melanie. Hindi tayo hihilingan ng pirma, pero kailangang nauunawaan ang mga ito. Walang masamang pananalita, walang pakikialam sa pera o mga dokumento ng mag-asawa, walang dala ng estranyo sa loob ng bahay, walang pagpapasama ng presyon sa pamamagitan ng mga kamag-anak, at pinakamahalaga, si Melanie ay kailangang makipagtulungan sa pag-aayos ng kanyang mga utang. Hindi maaaring gawing kanlungan ang lugar na ito para magtago. Tumingin si Melanie sa papel na mangha ang mga mata. Ate, pipirmahin mo ba ako? Umiling ako. Hindi kita pinipilit na pumirma. Kailangan kong maintindihan ito, ng puso mo, ito ang hangganan. Maaari kang manirahan dito, hindi kita papalayasin ngayon mismo, pero hindi rin kita gagawing dahilan para magsayang buhay kami dito. Tumingin si Ramon sa akin, naging pula ang mga mata niya. Ngunit ngayon, ito ay pasasalamat. Lumingon siya kay Melanie. Narinig mo ba?
binibigyan ka pa rin ng pagkakataon ni Christine. Kung gigibain mo ito muli, hindi na rin ako poprotektahan sa iyo. Tumingin si Nanay Coring sa papel, gumagalaw ang labi niya. Gustong mag-reaction, pero pagkatapos ay huminga siya ng malalim. Ang paghinga ng taong natutunan na hindi na siya may kapangyarihang magpasya. Nagsalita siya ng mahinahon sa anak. Unang pagkakataon na narinig ko siyang ganoon ang boses sa kanyang anak. Anak, sundin mo ang sinabi ng kuya at ate Christine, wala na akong lakas. Lumungkot si Melanie, nanginginig ang balikat. Pagkatapos ng mataas ng ilang sandali, bahagyang tumango siya tulad ng taong kailangan pang lurakin ang sarili para mabuhay. Hindi ako naging masaya. Nakita ko lang ang isang pag-ikot na natapos na. Ang taong dating gusto nang tumayo sa itaas at tumingin pababa, kailangan na ngayong matutong tumayo ng pantay sa harapan ng iba. Nang gabi na, nagluto ako ng lugaw puting kanin, may kaunting giniling na baboy at sibuyas. Simpleng pagkain, madaling lunukin. Kumain si Melanie ng ilang kutsara at ibinaba ang mangkok. Bumubulong siya. Ate, noong dati, marami akong sinabi na masakit. Tumingin ako sa kanya at sumagot ng maigi. Lumipas na iyon. Ngayon, maayos kang pamumuhay, iyon ang sapat na. Sa labas ng bintana, may dilaw na liwanag mula sa poste sa kalsada, hindi mainit, pero hindi na ganoon kalamig. Naunawaan ko, ang katuwaan ay hindi laging nandoon sa dami ng mga sagot na ibinalik mo, kundi nandoon ito kapag ang taong dati mong nagpasakit ay kinailangan na ring sumunod sa mga tuntunin na iyong itinakda at hindi na nila ito maaaring baluktuin. Nang malapit na ang Pasko, makulay ang Maynila, masikip at nagmamadali ang lahat. Sa aming bahay naman, abala kami sa ibang paraan, abala sa pag-aayos ng buhay pagkatapos ng unos. Ang maliit na apartment na inuupahan namin ay ganoon pa rin, hindi magarbo, hindi maluwag. Pero kapag nagsara ang pintuan sa gabi, tahimik ang loob. Si Nanay Coring ay muli na sa gilid ng silid, nagtatiklop ng damit, nagpapakulaw ng tubig para sa kape. Paminsan-minsang tinitingnan niya ako, parang gusto niyang sabihin ang isang bagay at pagkatapos ay hindi na. Marahil natututo na siya ng isang bagay na napakahirap sa bahay na ito. Wala nang sino man na maaari niyang utusan. May mga taong mahal niya lang doon at taos puso na ang pag-aalaga niya sa kanila. Sa usapin ng bangko, sa huli ay narating na rin ang punto na walang makakaiwas. Ang bahay na nakapangalan kay Nanay Coring ay napasok na sa proseso. Hindi na ito mababago ng kahit sinong luha. Hindi nagtatago si Ramon ngayon. Siya mismo ang nakikipagtulungan, nakikipagtawag, humihingi ng schedule, kumukuha ng gabay, at tinatanggap ang katotohanan. Nang sabihin niya sa akin ang mga salitang iyon, mukhang mawawala ang bahay. Ang boses niya ay walang galit, walang puna. Pagod lang tulad ng taong nakalagay na sa lupa ang mabigat na dala pagkatapos ng matagal na paglalakad. Nagsalita si Nanay Coring ng mahinahon. Minsang akala ko ang nakapangalan ay nangangahulugang matatag. Lumingon siya sa akin at sa unang pagkakataon, tinawag niya ako ng tunay na boses ng isang biyenan sa manugang walang tinik. Christine, pasensya na. Pinagdusahan ko kayo. Narinig ko ang dalawang salitang pasensya na at bumaba ng isang antas ang aking dibdib. May mga salita na dapat nasambit ng mas maaga, pero ang sabihin ng huli ay mas mabuti pa rin kaysa hindi sabihin kailanman. Nagsalita si Ramon, isang sagot lang. Nanay, kung gusto pang mabuhay kasama namin, mabubuhay tayo, pero ayon sa mga tuntunin namin, aalagaan ka pa rin namin. Huwag na nating gawing tagapagdala ng pasa ng karangalan ng iba ang aming buhay. Tumango si Nanay Coring. Ngayon mas mabilis tulad ng taong natatakot na mawala ang pagkakataon. Si Melanie naman, nanatili siya sa apartment, tunay na bilang nagrerenta ng kwarto. Walang namapaniring salita, walang pagmamalaki na itinaas. Pumunta siya sa isang maliit na nail salon malapit sa amin. Ang sahod ay hindi malaki pero malinis na pera. Tuwing uwi, naghuhugas siya ng pinggan, nagwawalis ng sahig, hindi na kailangang paalalahanin. Isang araw, ibinigay niya sa akin ang isang bundle ng mga naka-photocopy na dokumento. Ate,
Dala ko na lahat ng papeles nung pinirmahan ko, ipinakita ko sa isang kakilala ko, tama nga, kinagawitan ako. Tiningnan ko ang mga ito, hindi nagalit, pero malamig ang dumapo sa aking likod na naririnig ang paraang nagtatago ang mga tao sa pamamagitan ng mga opisyal na titik. Nagsalita ako, ngayon ay gusto mong makalaya, makipagtulungan, ipaliwanag ng malinaw, humiling ng plano ng pagbabayad at pinakamahalagang bagay, tuklasin kung paano mailantad ang taong gumawa ng bitag. Tumango si Melanie, namumula ang mga mata. Gagawin ko, hindi na ako magtatago. Ilang linggo ang lumipas. Ang pangalan ni Kuya Kang ay nagsimulang mabaho. Hindi dahil sa sinumpalang ng sinuman kundi dahil si Melanie ay naghain ng reklamo kasama ang mga dokumento, bank statement, mga mensahe at mga papeles ng kumpanya. Nalaman ng mga awtoridad ang isang kadena ng mga negosyong nakapangalan sa iba. Si Kuya Kang ay nag-iisip na ang pagpapalit ng numero ng lugar ay sapat para makawala. Pero ang batas ng Diyos ay maluwag ngunit walang makakalusot. Isang hapon, may dumating sa nail salon para makipagkita kay Melanie para sa karagdagang investigasyon. Hindi na umiyak si Melanie, nagsabi lamang, "Opo, makikipagtulungan po ako." Nang uwi niya ng gabi, humiga siya sa sahig at huminga ng malalim, parang may tinatalon na nagawi sa kanya. Hindi siya masaya, pero nagliwanag ang mga mata niya sa unang pagkakataon mula nang naging malungkot ang lahat, nagliwanag dahil hindi na kailangang magtago. Nang marinig ni Nanay Coring na inimbitahan na para makipagtulungan si Kuya Kang ng mga awtoridad, ang mukha niya ay paghaluin ng kasiyahan at sakit. Bumubulong siya. Dapat lang sa kanya ginamit niya ang aming tahanan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Melanie at nasakal. Nanay, huli na mali rin ang nanay dahil inakala kong pag-aasawa mo siya ay karangalan ng pamilya. Yumuko si Melanie, ang boses ay parang basag. Ako rin, tanga rin ako. Hindi ko pinabayaang sila magpahirap sa isa't isa. Nagsalita ako ng simple, mali na, ayusin na, wag nang maulit. Pagkatapos ng Pasko, nilagdaan na ni Ramon ang kontrata para sa isang maliit na bagong bahay, makayang presyo, may plano ng pagbabayad at ang titulo ay nasa pangalan ng mag-asawa, malinaw ang pagba ng responsibilidad. Mismo niyang pinakita ang kontrata sa akin, turo ang bawat linya, tinanong kung may kailangang baguhin. Tumingin ako sa kanya. Biglang naramdaman ko ang kahiwagaan, hindi na ito ang lalaking ang lahat ay hayaan mo na. Natutunan na niyang matakot sa tamang bagay at tumayo sa tamang oras. Nang araw na lumipat kami sa bagong bahay, mismo ang kamay ni Nanay Coring ang nagluto ng sabaw na gulay, hindi siya nakatayo sa gitna ng kusina at nagutos. Tinanong lamang siya ng mahinahon, "Christine, gusto mo bang maalat o katamtaman?" Sumagot ako, "Katamtaman na lang po, Nanay." Tumango siya at bigla siyang naglagay ng isda sa aking mangkok. Nagsalita siya ng mahina, parang natatakot na hindi marinig. Noon akala ko dapat nakapangalan sa akin para may katayuan ako. Ngayon naunawaan ko ang katayuan ko ay kapag gusto pa rin akong tawaging nanay ng aking anak at manugang. Hindi ako nagsalita ng mahaba, tumango lang ako. Sa labas ng bintana, manipis ang sikat ng araw. Hindi maluwag ang bahay pero wala nang sinuman na kailangang yumuko dahil natatakot na masaktan ang damdamin ng iba. At wala rin namang sinumang pinipilit na magbayad ng utang para sa karangalan ng iba. Ang aral na natutunan ko para sa inyong lahat, sa pamilya, ang pagiging mahal ng isa sa isa ay hindi nangangahulugang sundin ang lahat. Ito ay nangangahulugang mapanatili ang hangganan para ang pagmamahal ay may landas pabalik. Kung naramdaman ninyong maganda ang kwentong ito, pakiusap ay mag-iwan ng like para suportahan. Kung mayroon kayong nais na mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat sa lahat ng aking mga mahal na mambabasa na nakinig hanggang katapusan. Nawa ay palagi kayong magkaroon ng kalusugan, kapayapaan at sigla. Paalam at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.